So matapos nga pong sabihin ng Mexican monster David Benavides na pinapanood niya umano ang mga highlights ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao bago siya lumaban upang gayahin ang mga galaw nito, nang dahil si Pacquiao ang pinaka-iniidolo niyang fighter sa lahat, ay muli nga po nitong ibinida ang nag-iisang 8th Division champion ng boxing. Ito po ay matapos sabihin ni Benavides na sa palagay niya umano ay walang kasalukuyang boksingero ngayon na may kayang gumawa ng ginagawa niyang pagbato ng sunod-sunod na kombinasyon sa aktwal na bakbakan, dahil ang huling fighter daw na gumagawa nito ay si Pacquiao. Bagay na sinang-ayunan naman ng madaming fans dahil madaming nagpapamalas ng mabilis na combinations and hand speed sa mga ensayo, pero pagdating sa tunay na laban ay hindi naman nila ito nagagawa. Ang isang magandang halimbawa dyan ay ang WBC welterweight champion na si Ryan Garcia. Isa sa mga nagpasikat kay Garcia noong mag-viral ang mga training videos niya dati ay nang dahil sa bilis ng kamao niya. Pero kung titingnan natin pagdating sa tunay na laban ay hindi naman ito nagbabato ng combinations at bagkos pa isa-isa lang din ito kung bumitaw. Sa kabilang banda naman mga idol ay paldong-paldo nga po ang dalawang Japanese pound for pound superstars na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani. Ito ay dahil bumasag talaga ito ng record bilang pinakamalaking laban sa Japanese boxing history. Ayon sa mga ulat sa Japanese media, ay kumita ng 32 million US dollars o kulang-kulang 2 billion pesos ang gate attendance ng laban sa Tokyo Dome na siyang nag-sold out matapos dumugi ng mahigit 55,000 katao. Bukod dyan ay pumaldo din ang mega event sa pay-per-view dahil umabot ito sa 650,000 pay-per-view buys. Kaya naman hindi din natin masisisi si Turki Al-Sheikh kung bakit sa bansang Japan niya pa rin gagawin ang blockbuster showdown sa pagitan ni Naoya Inoue at Jesse Bam Rodriguez sa susunod na taon. Kasi alam niya din na tama ang sinabi ni Inoue na kapag usapang lower weight division ng boxing ay nasa Japan talaga ang pera at mga fans at wala sa Amerika. Sa ibang balita naman mga idol ay muli na naman nga pong hinahype ng Matchroom Boxing promoter Eddie Hearn ang kanyang alaga na si Jeron Boots Ennis. Ayon kay Hearn ay sa tagal niya umano sa larangan ng boxing ay nakita niya na ang lahat ng galing ng mga boksingero, pero wala pa daw siyang nakikitang katulad kay Jeron Boots Ennis. Buong-buo mano ang kanyang paniniwala na magiging pound for pound number 1 fighter ito sa lalong madaling panahon, at ito na umano ang papalit sa trono ni Terence Crawford. Samantala, masaklap nga pong balita ngayon para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito ay dahil ang ating pambato na nilason sa Tanzania, Africa na si Alvin Kamike ay pinagbibintangan pa ngayon ng mga organizers ng nasabing bansa na gumagamit daw ito ng pinagbabawal na gamot matapos mahulihan ng Lipovitan energy drink. Hindi po ito tama dahil wala namang masama sa Lipovitan, pero pinapalabas nila na banned substance daw ito sa sport ng boxing. Kaya kailangan na itong aksyonan ng GAB at ipagtanggol ang ating pambato. Hindi kasi matanggap ng mga Afrikano na matapos talunin ni Kamike ang pambato nila via knockout noong buwan ng Oktubre, ay pinabagsak pa rin ito si Abraham Mafia sa rematch ng dalawa kahit nilason pa nila ito. Pero binigay pa rin nila ang panalo kay Mafia, kaya kahit ang mga kababayan nito sa Afrika ay dismayado sa resulta. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.